Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. Banata 566. Kung matagal na ang nakalipas, magiging kahanga-hanga ito, ngunit ngayon, hindi kinakailangan ibig mong sabihin mahiyain na nagtanong si Brent Silva habang ibinabaluktot niya ang kanyang katawan. Nagpakita si Leon Silva ng isang spark ng paghahayag sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, kailangan lamang ng Buckwood ang isang prinsipe. Dahil naruroon ako, hindi nakakailanganin ang pagkakaroon ng Prince York. Ang buong pamilya Silva ay nagpakita ng kanilang mga mata na puno ng emosyon. Kaliwat kanan para sa mga taon, ang prinsipe ay sa wakas handa na upang gumawa ng isang paglipat. Wala pang sinabi si Leon. Tumingin siya at tumingin sa direksyon ng pilak na Nimbus Mountain. Ang mapaghangad na mga tao ay palaging magiging matagumpay sa anumang ginagawa nila. Kung ang mga tao ay nagsusumikap ng higit pa kahit na ang langit ay bigon sila. Kinabukasan, sa nakalulungkot na pansamantalang tanggapan ng Silver Nimbus Mountain Resort, hinanap ni Zack Zimmer at Queen Zimmer si Mandy Zimmer. Tumingin si Mandy sa kanilang dalawa at tinanong, ang narinig ko na mayroong isang boss ng gang na naghahanap ng problema sa site ng konstruksyon kamakailan. Nagtataka ako kung maaari niyang hawakan ito sa kanyang sarili. Pumunta ako rito na handa upang makita kung mayroong anumang magagawa ko upang matulungan si Zack, na sinabi ng isang ngiti sa kanyang mukha. Ang taong may kakayahang tao ay hawakan ng maayos ang mga bagay. Naawal ko muna ang mga gangster para sa isang maliit na bagay na ito. Mandy Zimmer, talagang walang silbi ka. Sinabi ni Queen at tumawa sa isang malamig na tono. Sinukat ni Mandy ang kanilang dalawa at pagkatapos ay dalawa ay talagang kahanga-hanga. Ang pakikipag-ugnay sa mga gangster upang magdulot ng problema para sa iyong sariling kumpanya pagkatapos ng ilang araw sa Buckwood. Tama siya sa iyo ng dalawang paano ito posible. Alam mo, na ilang araw na lamang kami sa Buckwood, paano namin makikipag-ugnay sa mga gangster dito? Agad na itinanggi ni Zack ang pahayag. Ngunit mayroong isang mabait na tao na nagsabi sa akin na ang site ng konstruksyon ay nasa problema. Talagang nababahala ako tungkol sa proyektong Silver Nimbus Mountain Resort. Si Zack ay naging agresibo sa oras na iyon. Naturally, hindi niya alam na ang Old Man Niner ay na-back down. Nais kong kunin ang pagkakataong ito upang matanggal si Mandy sa kanyang posisyon. Si Mandy ay hindi isang tulala. Alam niya na ang dalawa sa kanila ay kasangkot sa Old Niner mula pa sa simula. Sampal. Ang Old Niner ay nagpakawala ng kanyang backhand pasulong sa tapat ng mukha ni Zack Zimmer hanggang sa kung saan siya ay masyadong disorient. Ngunit hindi siya maglakas loob na gumanti, at hindi rin siya ilulunsad ang anumang bagay na walang kaparlakan. Sinabi niya ng walang kabuluhan. Master Niner, kasalanan ko ito. Bulag ako. Mangyaring ibigay sa akin ang iyong mga tagubilin. Medyo natakot na si Zack. Ito ay magiging isang maliit na napakadali para sa isang karakter tulad ng Old Niner upang mapupuksa ito. Nagpapakita pa rin siya sa harap ng Queen Zimmer dati, ngunit sa sandaling nakilala niya ang pagkakakilanlan ng Old Niner, hindi siya maglakas loob na umimik. Tahimik na patay si Queen kahit malapit na siyang magpakasal sa pamilyang Silva. Ang kanyang katayuan ay magiging pambihirang. Ngunit natakot pa rin siya. Paano kung ang mga gangsters dito ay sinira siya? Ano ang karapatan niyang pakasalan ang Silvas? Iyon ang pangunahing dahilan na mas natakot siya kaysa kay Zack sa oras na iyon. Ang matandang si Niner ay hindi man sumulyap kay Zack at nakatiklop ang kanyang mga kamay sa harap ni Mandy, at pagkatapos ay sinabi ng magalang, CEO Zimmer, ikaw ay stuck. Kung sila ay, maaari ko silang pakainin sa mga isda ngayon. Malapit nang maluha sina Zack at Queen sa sandaling narinig nila ito. Ang gang boss na ito ay, talagang may kakayahang gawin ang mga bagay na iyon. Si Zack ay bahagyang humawak sa kanyang katinuan, ngunit nasira na si Queen. Mandy, malapit na akong magpakasal sa Silvas. Malapit na ako sa gulugad ng pamilyang Zimmer. Hindi ko maiwasang mangyari sa akin dito, pakisabi sa akin. Nagpaalam si Queen habang kumapit siya sa mga kamay ni Mandy.
Tiningnan siya ni Mandy na binuksan niya ang kanyang bibig sa kanya, at pagkatapos ay ilabas ang isang malaking buntong hininga pagkatapos ng ilang sandali. Ang dalawang iyon ay pamilyar pa rin sa kanya kahit gaano sila kakilakilabot. Si Mandy ay walang puso na maging walang awa sa kanilang dalawa sa oras na iyon. Nang makita na hindi binigyan ni Mandy ang utos na ni Old Niner si Zack sa mukha at sa maandal, CEO Zimmer, panigurado. Dahil nandito ako at ang aking mga kalalakihan, kung may sino mang sumusubok sa anumang bagay na hanggal, papatalo natin sila. Kayamang walang ginawa si Mandy sa kanilang dalawa, dahil sa paggalang kay Mandy, hindi pinansin ni Harvey York ang ideya sa oras na iyon. Kasabay nito, hindi niya nais na alerto ang kaaway. Nais niyang makita na ang iba pang mga bagay ay nasa itaas pa rin ng mga manggas ng Silva. Di nagtagal, dumating na ang huling araw ng reunion. Binigyan ni Terry Lewis si Harvey ng isang tawag sa telepono, na nagpapaalala sa kanya na sumali sa pulong ng alumni sa kolehiyo ng gabing iyon. Nag-aaral ako sa isang pulong ng alumni sa kolehiyo ngayon, baka umuwi ako ng kaunti mamaya, sinabi ni Harvey kay Mandy, na hindi dumalo sa parehong kolehiyo pagkatapos ng lahat. Medyo abala rin si Mandy. Wala siyang oras upang samahan siya. Harvey sa pagpupulong, tama, gawin mo, ngunit hindi ka ba magbabago ng damit? Si Mandy ay napatitig kay Harvey habang sinusuri ang kanyang mga plano. Dinala pa rin ni Harvey ang tindahan na binili ng mga produkto mula sa dati. Si Harvey, sa kabilang banda, ay hindi gaanong nagmamalasakit sa mga pagpapakita. Okay, mas komportable ako sa ganito. Matapos maabot ang nakalang elevator sa garahe, mayroon na si Tara ay parada ang kanyang kotse sa harap ng Harvey na malapit. Ang isang solong babae sa kanyang 20s na nagmamaneho ng isang marangyang kotse na ganyan, malinaw na bilang araw na ang kanyang asawa sa hinaharap ay hindi lamang anumang ordinaryong lalaki. Ang tao ay kailangang maging hindi bababa sa isang ehekutibo sa negosyo o isang mayamang tagapagmana. Ang isang ordinaryong tao ay hindi maaaring maging angkop para sa kanya. Ngunit sa harap ni Harvey, hindi rin si Tara ay kumilos siya ng matangkad at makapangyarihan. Umiti lang siya at lumabas mula sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay binuksan ang pintuan ng kotse para sa kanya. Hindi darating ang asawa. Siya ay abala, walang oras upang extra. Kaya bakit hindi ka sumakay sa aking kotse sa halip? Kahit na binuksan ni Tara ang pintuan ng kotse para sa kanya, nagboluntaryo pa rin siya. Natatakot siya na tumanggi siyang makapasok sa kanyang sasakyan. Tiyak na tumanggo si Harvey York, sa una ay nais ni Yvonne Xavier na magpadala ng kotse. Ngunit malalim niyang iniisip ang kanyang sarili na humihiling sa kanya na magtrabaho, ngunit nang walang ginagawa ang kanyang sarili, kailangan na niyang magtrabaho araw at gabi para sa kanya. Dahil hinaalok siya ni Terry Lewis, mas mainam na tanggapin ang kanyang alok. Kaya natuwa si Terry nang pumasok si Harvey sa kanyang sasakyan. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isang mayaman ngunit maingat na tao. Bagaman walang maraming mayayaman sa lahat ng Buckwood, wala rin ang ilan. Maraming mayayaman at sandalyas. Dahil mas ginusto pa nilang mamili habang nagsusuot ng pijama at pera ng sandal, ang anumang ginagawa nila ay natural na magiging normal pa rin. Pagkatapos ay tahimik na iniwan ng kotse ang garahe. Nagtanong si Terry ng mausisa habang pinamaneho niya ang kotse. Harvey, hindi ka lamang manugang ng isang tao sa buong 3 taon, ikaw. Pinaplano mo bang makarating sa tuktok na may ilang malaking kampanya? Medyo nagulat si Harvey, yun ang unang pagkakataon na may nag-alinlangan sa kanyang kinaroroonan sa mga 3 taon. Sobrang haba ng panahon mula nang may magtanong. Talagang gumagawa ako ng maliliit na negosyo. Hindi nagbigay ng tiyak na sagot si Harvey. Anong uri ng maliit na negosyo ang nagawa mo sa huling 3 taon? Paano ka kusang gumastos ng 30 milyong dolyar? Sa kabila ng katotohanan na si Tara ay nagmamaneho ng kotse, ang kanyang madamdamin, maliwanag na mga mata na nakatuon sa Harvey sa buong oras, bayad sa proteksyon nag-atubiling sinabi ni Harvey. Hindi mali si Harvey, kailangan niyang ayusin ang ilang mga bagay sa nakaraang ilang taon. Ang mga kalalakihan sa ilalim niya ay kailangang bigyan siya ng kanilang patas na bahagi bawat taon.
upang sabihin na siya ay sinili ng mga bayarin sa proteksyon ay hindi malayo sa katotohanan. Bumantong hininga. Hindi nakakagulat. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay gumawa ng isang buhay. Bilang isang boss ng gang. At isang mataas na katayuan sa isa. Para sa kanya, ang buhay ng krimen ay isang kakaibang mundo. Hindi nakakagulat na hindi nakatanggap ng anumang tukoy na balita tungkol sa Harvey sa mga nakaraang taon. Di nagtagal, ang magarang kotse ay nakarating sa isang pribadong clubhouse, ang Kingdom Palace. Ito ay isang napakataas na lugar. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe. Salamat po. Kahit na hindi ito malayo bilang revolving restaurant sa Buckwood Tower, ang pagkain sa clubhouse ay karaniwang nagkakahalaga ng halos 2 hanggang 3,000 dolyar. Ang pamantayan dito ay hindi mura. Para sa maraming mga nagtatrabaho pamilya, ang isang pagkain dito ay maaaring gumamit ng sweldo na nasave nila sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mga alumni sa kolehiyo ay umunlad. Tulad ng pagkakaroon ng katanyagan at kapalaran sa mga oras na iyon, magkakaroon ng ilan na kabaligtaran ng natural. Sa sandaling iyon, nagbukas ang mga pintuan ng palasyo ng kaharian. Ang ilang mga tao sa mga demanda na mukhang mga elitsa tipunan ay naghihintay doon. Ang mga mata ng bawat isa ay naiilawan ng instant na kotse ng Terry na nakapark, lahat sila ay tumakbo agad sa kanilang sasakyan. Si Terry ay hindi lamang nagkaroon ng magandang katawan, ang mahalagang bagay ay na siya ay may napakataas na kita habang may koneksyon sa mga dignitaryo. Kung may habulin siya, walang alinlangan siyang malaking tulong sa kanyang sariling negosyo. Iyon ay agad na itaas ang iyong mga negosyo sa tuktok ng mga ranggo. Sa oras na ito, ang alumni sa kolehiyo na naroon ay medyo nasasabik. Lahat sila ay nag-flock sa paligid ng Terry Lewis tulad ng mga ibon. Ito. Queen Lewis. Ang reyna ay mukhang mas maganda kaysa sa mga narinig ko na ang queen ay naging mas at mas maganda. Parang ganon. Queen, ang iyong saloobin ay umaangkop sa magarang kotse na ito. Tunay kang matikas. Mapagbigay at marangal sa unang narinig ko na kumikita ka ng iibo-libong dolyar bawat taon, tunay na kahanga-hanga. Ang mga dating mag-aaral sa kolehiyo ay patuloy na kumalas sa likuran ni Terry. Nagbigay ng kaunting ngiti si Terry, karaniwan para sa kanya na makita ang mga lalaki na sinasamsam sa kanya. Ang isang napakamayaman na tao ay hindi magiging direktang, kahit na interesado siya sa kanya. Kahit na ang mga taong iyon ay gumagawa ng mabuti sa kanilang sarili, naidagdag na sila sa listahan ng mga tao ni Terry na hindi pa nakikita ang mundo sa labas. Maya-maya, bumukas ang pintuan sa Maserati sa harap ng upuan ng pasahero. Karamihan sa lahat ay walang malay na inilipat ang kanilang mga tingin sa direksyon ng upuan ng pasahero sa harap, pagkatapos ay lumabas si Harvey sa kotse. Ang lahat ng mga ngiti ay nagyelo sa isang instant. Una rito, walang nag-iisip na dadalo si Harvey York sa pulong. Pangalawa, hindi nila inakala na nakaupo siya sa tabi mismo ni Terry Lewis sa upuan ng pasahero sa harap. Sa araw na iyon ay ang pulong ng alumni sa kolehiyo sa Buckwood. Si Wendy Sorrell at ilang iba pang mga alumni ng kolehiyo ng NIMH ay hindi dumalo, kaya lahat ay medyo nagulat sa pagkakaroon ni Harvey. Hindi o bakit ito si Sir Harvey York? Isang magandang pagkakataon sa ating oras sa kolehiyo. Ang taong Sam Iris sa yelo ay mukhang isang masayang tao. Siya at si Harvey ay hindi ang taong Sam Iris sa mga kamag-aral. Siya ang kaklase. Klase mula sa ibang klase, si Gary Jones. Ngunit palagi siyang nalampasan ni Harvey sa kanyang oras sa kolehiyo. Makalipas ang ilang taon na at sa kanyang oras mula nang siya ay nagtapos, mahusay siyang gumagawa ng sarili. Nabalitaan ng alingungaw na siya ay inatasan na magkaroon ng posisyon sa kalagitnaan ng antas sa isang dayuhang kumpanya at na ang kanyang taunang sweldo ay nagkakahalaga ng iibo-libong dolyar. Sumama siya sa kanyang BMW 7 Series ng gabing iyon. Ito ay lubos na prestihiyoso sa mga mata ng alumni. Kabilang sa mga alumni sa kolehiyo ay nagtipon noong gabing iyon, maganda na ang ginagawa niya para sa kanyang sarili. Ngiti si Harvey, kinuha ang kanyang pahayag bilang pagbati. Hindi siya malapit kay Gary pagkatapos ng lahat. "Oh, Harvey.
Akala namin hindi ka makakarating. Oo, lahat kayo ay narinig nating lahat na pinatay mo ang manugang ng isang tao kay Ninji. Ang pagtulong sa iyong biyanan ay hugasan ang kanyang mga paa at ay flush ang banyo. Hinayaan ka talaga ng asawa mo na dumalo sa pulong. Natapos mo na ba ang iyong mga gawain para sa iba pang mga alumni ay tumingin sa bawat isa at tumawa ng basta-basta. Kahit na silang lahat ay mga kamag-aral bago at ang kanilang mga pahayag ay magalang, hindi sila maaaring magalang, hindi upang masakop ang panunguya sa pagitan ng mga linya. Tinanggal ni Gary ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay tumingin sa iba pang mga alumni at sinabi, "Tumigil sa pagpapatakbo ng iyong bibig, ito ang pinili ni Harvey kung ano ang nais niyang gawin. Lahat ng isang alumnos ay darating ngayon, pag-usapan natin. Hindi kasi iya siya." Sa buong katapatan, ang lahat ng mga mag-aaral ay nanuya kay Harvey. Tungkol sa kanya na naging isang buhay na manugang. Walang nag-iisip na dadalo siya sa pulong. Tama. Si Harvey ay palaging isang karapat-dapat na karakter, dapat siyang dumalo sa pulong ngayong hindi mo maaaring hayaang uminom ng sobra si Harvey ngayon, magiging masama kung magalit ang asawa. Ang ilang mga dating mag-aaral ay nagbibiro. Ngunit ang kanyang mga tono ay puno ng malisyosong hangarin sa pagitan ng mga linya, ang kanilang pangitain sa kanya ay medyo halata. At iyon ay si Harvey na isang pinapanatili na tao. Kung siya ay nang ahas na manatili sa huli, magkakaroon siya ng mga kahihinat ng namadadala kapag siya ay umuwi. Hindi sinasadyang hindi pinansin ni Gary si Harvey at lumakad papunta sa Tara, pagkatapos ay ngumiti at tinanong, "Tara, hayaan ang valet na ay parada ang iyong kotse. Pumasok tayo, naghihintay ang lahat sa iyo." Malinaw, interesado si Gary kay Tara. Tiwala rin siya sa kanyang mga kakayahan. Nalaman niya na hindi lamang solo si Tara, ang kanyang taunang kita ay nagkakahalaga ng iibo-libong dolyar. Mas natuwa siya habang ginagawa ito. Naisip niya. Akala niya siya lang ang nasa pulong na akma para kay Tara. Para sa kanya, ang pangunahing layunin ng pagpupulong ay para sa kanya upang kumonekta sa kanya. Sa oras na iyon, lahat ay nagtitipon sa paligid ng Tara. Walang sino mang nagmamalasakit ay hindi man tumingin kay Harvey. Gawin natin. Tara ay walang malay na tumigil sa kanyang mga truck at tumingin kay Harvey, tumango, nanginginig ang kanyang ulo nang hindi nagsabi ng isang salita. Kahit na ang tinatawag na alumni sa kolehiyo ay medyo bastos na makipag-usap sa kanya, ang kanyang pag-uugali ay umunlad kumpara sa dati. Hindi siya tumugon sa kanila sa sandaling narinig niya sila. Ngunit ayaw ni Harvey na maglakad sa tabi nila, nahulog siya sa likuran ng ilang mga hakbang sa likuran nila. Di nagtagal, ang lahat ay nakarating sa ikatlong palapag ng palasyo ng kaharian. Ang mga tao ay nagbahana sa lugar. Maraming mga alumni ang nagsimula ng mga pamilya at negosyo. Dinala nilang lahat ang kanilang asawa at asawa, ang bilang ng mga tao. Dito ay lumampas sa inaasahan ni Harvey. Tila daan-daang mga tao dito mula sa mga hitsura nito. Halos lahat ay tumayo upang batiin si Tara pagdating niya. Ang mga kalalakihan na naaakit sa kanilang mga hitsura, ang mga kababaihan ay naaakit sa kanilang kapangyarihan. Isang babaeng may talento at hitsura. Ang isang kaakit-akit na babae na may isang matagumpay na karera habang nag-iisa pa rin ay itinuturing na isang diyosa ng marami. Natagpuan ni Harvey ang isang random na upuan upang umupo. Ano ulit ang pangalan niya? Harvey York. Sumigaw ang isang lalaki habang tinurong niya si Harvey. Ito ba talaga siya? Dumating talaga siya. Hindi nagtagal, naakit ni Harvey ang lahat ng atensyon. Ito ay sa panahon ng kritikal na panahon na ang Yorks ay muling bumangon habang si Harvey York ay nag-aaral pa rin sa universidad sa huling ilang taon. Ito ay sa panahon na iyon na nagtayo siya ng mga imperyo sa kanyang sarili, bukod sa iba pang mga bagay. Kahit na hindi alam ng mga mag-aaral kung ano ang ginagawa niya. Malalaman nila sa isang instant na ang tao ay kailangang maging isang mayaman na tagapagmana at isang mayaman, kahit na si Harvey ay magiging labis na maingat sa oras na iyon. Ang kanyang hitsura ay hindi rin masama, ang mga batang babae ay nasa paligid niya. Ngunit si Harvey ay may edad na sa pag-iisip sa puntong iyon, hindi siya nakatitig sa mga bata. Sa paglipas ng oras, maging alamat na hinahangaan ng mga tao sa kanyang oras sa kolehiyo.
Ngunit sa oras na siya ay nagtapos ng taong freshman mula sa kolehiyo, sa taon na nakuha ng Yorks ang kanilang posisyon bilang ang pinakamalakas na pamilya. Sa buong Southlight, naganap na ang isang panloob na digmaan. Sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang lolo, isa sa 4 na masters ng New York, napilitang iwanan ni Harvey ang kanyang kapangyarihan. Upang mapanatili ang Yorks mula sa pagbagsak muli sa panahon ng pagsulong, si Harvey ay nagbitiw sa kanyang posisyon. Pagkatapos siya ay hindi aktibo sa loob ng 3 buong taon, sa makatuwidang bagay na siya ay manugang na lalaki. Ngunit sa paningin ng kanyang alumni, ang pamilya ni Harvey ay hindi maaaring tumayo at kailangang mag-ayos upang maging manugang ng ibang tao. Ano ang dating alamat na walang limitasyong mga tanawin noon ay isang daga sa kalye na iniwasan ng masa. Ang mga alumni ay lalo na nagseselos sa kanya, siya ay hinabol ng hindi mabilang na mga kababaihan na maituturing na mga diyosa sa mata ng ibang tao pagkatapos ng lahat. Sinabi ko ito noong nakaraang taon, ang mga mayamang tagapagmana ay hindi kailanman may magandang pagtatapos para sa kanila. Tingnan mo siya ngayon, siya ay ibang-iba. Sino ang kusang maging isang manugang? Kung ito ang sa akin, mas gugustuhin kong humingi ng pagkain sa mga lansangan kaysa sa pagiging pinakamahalaga. Siya ay talagang dumalo sa pagpupulong ngayon, kung gaano wala siya rito upang humiram ng pera, siya ba? Mag-ingat, lahat, ang lahat ng mga uri ng mga pag-uusap ay na-echoed kahit saan. Para kay Harvey, pinahihirapan sila ng kanilang paninibugho. Sa wakas ay natagpuan nila ang pagkakataon na mag-vent, natural na hindi nila susuko ang pagkakataon. Mga mag-aaral na humahamak sa mahihirap at pinapaborin din ang mayayaman. Nagalak sila sa kabutihan ni Harvey at hindi ako magkasama. Kung hindi, ano ang maaaring magbigay sa akin ng isang walang halaga na sako ng basura na katulad Harvey? Ano ang ginagawa mo doon sa sulok? Halika dito. Umupo dito sa aming hapag. Talagang wala kaming karanasan sa pagpapanatili. Naisip mo bang bigyan kami ng isang lektura upang makakuha kami ng mas maraming pananaw? Ang ilang mga alumni ay tumawa sa kanilang likuran. Matapos marinig ito, lahat ay sumabog sa pagtawa. Karamihan sa lahat ay tumingin kay Harvey na may kasiraan. Ang buong 3 taon na ikaw ay isang buhay na manugang, walang bumili sa iyo ng motorsiklo nang masira ang iyong. Harvey, hindi maganda ang ginagawa. May nagsabi habang tumatawag. Narinig kong nakakuha ka ng 15 box. Ang bulsa ay nagbabago araw-araw, at ang asawa ay ang nagbibigay nito. Ang lalaking ito. Ang isang mag-aaral ay naglalabas ng isang malaking hininga ng hangin at naisip sa kanyang sarili. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang buhay na tulad nito, maaari ninyang ibitin ang kanyang sarili. Tama, Harvey, ang aming mga kumpanya ay umarkila ng mga naglilinis kamakailan. Nais mo bang sumali? Masisiguro ko sa iyo ang isang lugar, makakakuha ka ng $100 sa isang buwan. Sinabi ng isang dating mag-aaral na naiinis habang tumatawa. Hindi makatiis si Terry na tingnan ng view, hindi makakatulong ngunit may sasabihin. Ngayon ay araw ng muling pagsasama-sama ng kolehiyo, maaari bang ihinto ang panlalait kay Harvey? Mayroon siyang sariling negosyo pagkatapos ng lahat. Ang kanyang sariling negosyo. Kay na Lewis, hindi mo siya aalagaan tulad ng iyong tao, ay gagawin mo. Siyempre lumabas siya sa sasakyan niya. Sinabi ng isang mag-aaral sa isang hindi malinaw na tono. Siya ay may isang matagumpay na karera, ang mga kababaihan ay natural na tumingin sa kanya dahil dito. Ngunit matapos ang galit na tingin ni Gary sa estudyante, agad niyang isinara ang kanyang bibig. Ipinapaalala niya sa taong naging tagapag-ayos ng kaganapan, siya ang muling salita. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.